Okay, ngayong araw samahan niyo ako na gumawa ng mga patches na gagamitin ko sa aking mga live na gig. So para gawin yan, open natin yung ating application. Yan, tapos punta tayo sa blank na patch sa number 55. So unahin natin yung clean tone muna. Yung patch natin na 55 ay lalagyan natin ng clean tone. Okay, umpisahan natin sa ating cab. Open natin. Pili tayo ng cabinet natin. Yung paborito ko dun sa GV5 na cab, yung Dark Twin. Itong Dark Twin ay yung 2x12 na 65 twin reverb ng Fender. Yan. So yung volume natin ay nasa 50 lang. Next natin, maglagay tayo ng amp. Lagay natin yung Dark Twin din. On. Tapos, adjust natin yung volume. Mga 65. Yan. Tapos yung middle, taasan natin ng konti. Tapos lagyan natin ng konting high. Bright. On. Yeah, medyo may kalumaan yung kwerdas ko, hindi pa ako nakapagpalit. So nawawala-wala sa tono. Anyway, ito yung bright, off. Ito yung on. Yeah, maganda kasi itong twin reverb, yung Dark Twin. Then shape natin ng konti yung ating tunog. Open natin yung EQ. Tapos piliin natin itong EQ2. Yan, medyo para mag-bright pa ng konti. Lagyan natin ng konting body. So ito yung ating clean tone. Dagdagan ko lang ng konting volume. Ito ating 55. O gawin natin 60. Yan. 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 Ngayon, sunod natin, lagyan natin siya ng reverb. Yung ating ilalagay ay yung hall. On natin. Taas natin ng konti yung kanyang decay, mga 65. Tapos yung mix, baba natin, mga 20. Gawin natin 25. Then yung trail, i-activate natin. Yan. Nice. So okay na ako dyan sa ating clean tone. Ngayon, lalagyan natin siya ng delay, pero i-set natin doon sa foot switch para hindi natin kailang lagi naka-on yung delay. Gusto ko kapag may part lang na song na lalagyan ko ng delay, halimbawa medyo mag-solo ka,
pwede mo siyang lagyan ng delay. At sa kabila naman, maglalagay tayo ng drive. So para yung ating clean tone ay meron tayong magagamit na overdrive. Hindi na tayo lilipat ng ibang patch. Pwede nating i-activate yung kanyang drive. So try natin muna yung drive muna. Konting overdrive lang naman ang kailangan natin. So sa disk, on natin siya. Tapos piliin natin siguro subukan muna natin tong yung green o yung ating tube screamer. Tapos babaan lang natin yung kanyang gain. Then yung tone. Tapos pagpantayin natin. Ito yung clean tone. Medyo malakas. Tapos agad na natin ang baba. Yan. So, pwede akong, dito sa patch na to, na ginagawa ko, pwede kong i-deactivate at i-activate yung drive gamit yung foot switch na 1. Then sa kabila naman, pwede akong maglagay ng delay and modulation kung gusto ko. Para naman dito sa kabila, pwede akong gumamit ng chorus o kung ano man yung modulation na ilalagay ko. Subukan natin yan. Off muna yung disk natin. Puntahan muna natin yung modulation. Halimbawa dito, gamit tayo ng chorus A. Pakinggan natin. Yan. Yan. Taas natin konti yung rate. Then next natin, off muna natin yung delay natin. Lagyan natin ng ping pong. Baba natin yung mix, tapos yung time. Mamaya gagamitin natin to ng pwede natin siyang gamitan kasi ng top tempo doon sa ating foot switch. Yan, isi-sync lang natin. Yun. Tapos yung trail, open din natin. Kapag nakasync na yan, pwede na natin gamitin yung top tempo nung GP50. Babaan ko lang yung feedback. Gusto ko konting feedback lang. Tapos mababa lang yung mix natin. Yan. Off natin. Ngayon, pupunta tayo dito sa My Patch Settings. At set natin ngayon yung ating mga foot switch. So, puntahan natin itong ating FS settings. Tapos, yung ating disk, ilagay natin doon sa FS1. Then, dito sa FS2 naman, ilagay natin yung ating mod and delay. Yan, bali yung sa FS1 natin, yung disk, FS2 is yung mod and delay. Yan, tignan natin. Balik tayo ngayon sa edit mode. So, ang gagawin lang natin dito sa ating GP50, hold lang natin itong foot switch B. Yan, para pumunta tayo sa stamp mode. So, nakita nyo na doon sa taas, yung disk at yung modulation delay. So, pwede nating i-active yan gamit itong ating FS1 tsaka FS2. So, inassign natin yung FS1 natin na sa distortion, yung ating overdrive. Yan, kapag pinatay natin, pag meron,
Then sa kabila naman, naka-set naman yung ating modulation and yung delay. So pwedeng sabay. Naka-open lahat. So yun yung maganda sa kanya dito sa GP50. Pwede mo na rin siyang gamitin as a stamp mode. I-set mo lang talaga yung kung ano yung kailangan mo na effects na ma-on at ma-off doon sa isang particular na patch. Gaya nga itong ginagawa natin sa number 55 na ginagawa natin ngayon. Imbis na clean tone lang siya, naglagay pa tayo ng isang disc o yung overdrive para at least hindi na ako lilipat ng ibang patch kung gusto kong maglagay ng overdrive sa kanya. Then, pwede ko rin na i-off at i-on yung ating modulation at yung delay ng sabay. Ngayon, save muna natin itong ating ginawa. I-rename ko lang. So, clean tone, save natin. At nakita nyo dun sa ating sa ating GP50, nagkaroon na rin siya ng ng pangalan. Ayun, clean tone. Hindi lang ma-focus ng camera. Pero yan, nagkaroon na siya ng pangalan. So, yung ating 55 ay naging clean tone na natin. So next natin, yung ating sunod na patch, yung number 56. Save muna natin. Yan. Okay, yung number 56 naman natin, ang gagawin natin ay overdriven na amp. Pero malabnaw lang. So kuha muna tayo ng cab. Ginagawa ko, pinagpaparehas ko yung cab na ginamit ko doon sa unang patch. Ang ginamit natin kanina ay yung Dark Twin 2x12. Yun na rin ang gagamitin natin ngayon. Yan. Tapos yung amp natin, kuha tayo nung kanina na Dark Twin din. Pero this time, lalagyan natin ng overdrive. Medyo overdriven na yung amp. Natin yung dagdag tayo middle tsaka ng treble. Konti pa. So, overdriven na siya, tapos mag-stack tayo, maglalagay tayo ng distortion sa kanya or ng isa pang overdrive. Nagagamitin naman natin sa pang-rhythm, pwede rin pang solo. Tignan natin, depende sa kanta. So, lagyan muna tayo ng reverb. Hall na rin yung gamitin natin, baba tayo ng mix. Kanina nilagay natin yata sa mga 25, tama ba? Then decay, taasan natin ng konti. Tapos yung trail. Yan. Then, shape natin ulit siya. Lagay tayo ng EQ. After nung cabinet. EQ2. Para medyo mag-bright ng konti. Tapos magtaas tayo ng konti ng volume. Sobra. Medyo pakapalin natin ng konti sa middle.
Okay sa akin yan. Then, ang gagawin natin, mag-i-stack tayo ulit ng delay. Pero gaya ng ginawa natin kanina, hindi natin siya always on. Kukontrol natin siya dito sa ating put switch. Delay. Pili ulit tayo. Yung ping-pong na lang din. Mababa lang yung mix. Tapos, ito, gawin nating sync para sa top tempo natin. Then, feedback, mababa lang. Mix, mababa lang din yung mix kailangan. Medyo sa amp, bawas tayo ng konting bass. Nice. Yung delay, off muna natin. Tapos, sa disc, lalagyan natin siya ng overdrive. And at this time, medyo matapang na yung overdrive natin para pwedeng pang rhythm. So, yan yung type ng drive na gusto ko lang. Yung overdriven siya pero malinaw yung mga notes. So, pwede na rin yung pang solo-solo. Then, sa patch settings natin, gaya kanina, doon tayo sa FS settings. Sa FS1, lagay natin yung ating disc. Sa FS2, lagay natin yung delay. Yan. So, save na muna natin to. Lagay natin drive 1. Yan. Then, save. So, meron na tayong dalawang patches na nagawa. Itong ating drive 1 at yung ating clean tone. So, number 55 and number 56 na yung nagawa natin. Ito yung ating clean tone. Pagkapantayin natin yung tunog nilang dalawa. So, napakalakas ng ating napakalakas ng ating patch 2 na nagawa. Gagawin natin, bawas tayo ng konting volume. Babaan natin yung sa cab. Yung volume ng ating amp. Save. Balik tayo sa 55. Yan. Ito yung
56. Yan. Medyo pantay na halos yung tunog nila. Lakas tayo ng konti lang. Gawin natin 50. Then yung this masyadong malakas. Babaan natin. Then save. Tapos balikan natin yung 55. Save. 56. Yan. Clean. Medyo overdriven. Mas kapag solo. Yun. So, dun din sa ating ginawa yung number 56. Control din natin yung ating drive dito sa ating FS1. Yun. Pati yung delay. Yan. Ayan, off. Okay. So, sa akin, pwede na to. Pang gig. Itong dalawa lang na to, okay na. Meron na akong pang clean tone, number 55. Yung aking clean. Pwede kong lagyan ng overdrive. Na medyo malabnaw lang. Then modulation and delay. Tapos yung ating 56. Yung ating overdrive na 1. I mean ito pala, naka-on pala yun. At yung ating overdrive 1. Tapos yung ating stock na disc na mas matapang. Yan, ito. Last, pwede natin lagyan ng delay. Yun. So, gawa ulit tayo ng isa pang patch. Number 57 naman. Ano bang number na tayo? 57, tama. Yun, so blanco ulit siya. Gawa tayo. Ang gawin naman natin ngayon ay mas matapang na overdrive na pang rhythm. So, kailangan medyo mas matapang yung amp na gagamitin natin. Dito, sa cabinet muna tayo. Yun pala yung Dark Twin, 2x12. Tapos sa amp, dito medyo magbago tayo ng ating amp na gagamitin. Yan, medyo mahina yung ating volume. Taas natin ng konti. Sa volume. Taas tayo ng konti ng gain. Tapos middle, treble. Yung presence. Then EQ, lagay tayo ng EQ. Volume. Tayo konting middle. Lagay tayo ng konting reverb sa kanya. Hold na rin.
Mababang mix. 25. Decay natin, medyo mataas. Tapos yung trail. Ating 70 to. Yan. So ngayon dagdag natin yung isa pang disc para pang solo. So mataas na yung ano natin, yung amp natin kanina, nagkaroon na ng noise. Maglagay muna tayo ng NR o yung noise gate natin sa unahan. Yan, para mawala yung ingay. Then balik tayo ng disc. Ngayon mas mataas na gain ang gagamitin natin sa tube screamer natin. Medyo mababa lang yung tone. Wow. So okay sa akin yun. Medyo taasan na natin ng konti yung volume ng ating tube screamer. Gawin natin 60. So okay na rin siyang pang solo. Lagay tayo ng delay. Ganoon na rin, lagay natin yung ating ping pong. Tapos, syempre nakasync para dun sa ating top tempo. Yung mix natin medyo mababa lang. Tapos feedback na konti lang din. Tunog nung aking bridge. Okay na. Medyo natatapangan ako dun sa yan, dagdag natin ng konting middle, bawas tayong konting tone. So yung pang rhythm natin, naka-off yung tube screamer. Tapos pag mag-solo, diba? Okay na. So off natin itong ating delay. Punta tayo sa patch settings. Yun ulit. Dun sa ating FS1, lagay natin yung ating disc.
Tapos dun sa FS2, lagay natin yung ating delay. So, pwede pa natin itong pagandahin yung tunog nito. Ang pinapakita ko lang sa inyo ay yung basic na paggawa ng mga patch. So, pwede tayong maglagay pa dito sa pre ng compressor. Tayo na itong compor. Medyo naging up close yung tunog ng ating gitara dahil dun sa compressor. Yan, nagpantay-pantay na yung yung tunog dahil dun sa nilagay natin na compressor. In this. So ayan, save natin to. Gawin nating rename natin siya. Gawin nating OD2. O hindi. OD solo na lang. So, OD solo. Yan. Kasi gagamitin natin ito pang solo eh. So, pwede na siyang pang rhythm, then pang solo kapag inapakan natin yung ating GP50 para ma-activate yung tube screamer. So, ang nagawa na natin ay tatlo. Yung 55, clean, then 56, yung drive, yung overdrive 1, drive 1, then yung pang solo natin. Activate natin ito pang solo. Delay. Nice. So, yung ating last patch na gagawin ay medyo bigatan natin ng konti. So, nasa 58 na tayo. Save muna natin. Yan, 58. Blanco. Okay, dito naman sa ating last patch na gagawin, medyo mabigat naman yung tunog na ilagay natin. Hanap muna tayo ng cab. Ano bang magandang cab? So, ang lagay natin ay yung Marshall na 4x12. Then, amp. Naghanap tayo ng amp na medyo mabigat. Ang tunog. UK. Marshall JCM 800. Sige, try natin itong 800. Tapos taasan natin yung gain. Volume. Tapos treble, middle. Tapos sa EQ, shape natin siya.
matapang na yung distortion nito. Balik tayo sa amp. Medyo taasan pa natin ng konti yung gain. Dahil meron na siyang noise, lagay tayo ng noise gate sa kanya. Then lagay pa tayo ng isa pang drive. Wag naman OD na na pili naman tayo ng ibang drive. Tingnan natin 'to. Itong MXR. Yan. Solid yung distortion, ano? Lagay tayo ng reverb. Hall na lang din. Mix. Tapos, yung ating decay. Mga 70. Yung tray. Bridge. Ganda. So, save natin to. Lagay natin ang name na Distortion 1. Ay, bobo sa spelling. Ano ba? Hanggang doon na lang yata. Wala na. So, yun. Distortion yung ating nilagay dun sa ating number 58, yung ating last patch na ginamit. Balikan natin yung 57. So, masyado nang malakas yung 58 natin. Babaan natin yung volume. Ito yung ating pang solo na ginawa natin kanina. Then yung distortion. Yun. So dito tayo magko-control ngayon sa ating JP50. Balikan natin yung ating mga ginawa na mga patch. Yan. Dito tayo sa 55, yung clean tone. Yan, clean tone. Tapos yung next patch natin is yung then ang next patch natin ay yung drive 1, yung pang solo, at syempre yung distortion natin. So, ang settings natin ay naka stamp mode. Ibig sabihin, naka-diin to. Yan. So, para pwede nating i-activate
at i-deactivate yung mga pinili natin ng mga patch, mga effects. Ito yung clean tone. Tapos sa FS1 is yung overdrive. Saka na naman yung modulation and yung delay. So, gantong setup ang ginagawa ko para hindi na ako masyadong palipat-lipat ng patch. Sa clean tone, hindi na kailangan tumalon siya mula sa clean tone papuntang drive na lilipat pa ako ng isang patch. Kumbaga dito, maganda na dahil sa clean tone mo, pwede ka nang maglagay ng overdrive. So, yun yung basic na paglalagay ng patch from scratch dito sa ating GP50. Hindi naman siya nagkakalayo dun sa GP5. Kaya napakadali lang gumawa ng ng mga sarili mong tunog. Ikaw na bahala. Maraming mga klase ng tunog na nandito. Pinakita ko lang sa inyo yung mga basic na pwede natin gawin. So itong mga ginawa ko, syempre, ipapolish ko pa yan. Marami pa akong adjustment na gagawin dyan para sa live na tugtugan na ginagawa namin. Syempre, ibabagay ko dun yung mga tunog. Pinakita ko lang sa inyo yung basic na paglalagay ng mga effects. Then sa next video natin, papakita ko sa inyo yung aking setup gamit itong ating M-Wave Chocolate, gamit itong ating GP50 at yung ibang mga pedals na nakasama dun sa ginawa kong pedal train. Kung sa mga hindi pa nakakapanood, pwede nyo balikan yung ibang ating mga video. Meron tayong ginawang video sa pagkoconnect nitong M-Wave Chocolate Plus dito sa GP50. Pwede nyo tignan yon kung plano nyo rin gawin yung setup na yon. Then, yung sa mga paggagawa naman ng pedal train na DIY, meron din tayong ginawa dyan. Balikan nyo na lang. So, yan muna yung video natin para sa araw na to. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at syempre, share natin sa iba. Maraming salamat po.